Narito na ang mga eksenang dapat nating abangan dito lang yan sa pambansang teleserye ng bayan, ang FPJ's Batang Quiapo. Natunghayan natin kung gaano kayabang at kalupit kung magsugal itong piling mayaman kuno na di naman totoong tagapagmanang si David. Nagawa pa niyang makipag-away o makipagtalo sa kanyang kalaban sa laro hanggang sa nakuha pa niyang magpamudmod pa ng kanyang mga pera sa mga tao doon sa sugalan bago sila umalis. Samantala, usapang sugal na rin lamang ay makikita rin na nakaupo at naglalaro na rin itong si Colonel Suarez dito naman sa isang lugar na tadtad din ng mga naglalaro. Pero mukhang minamalas pa yata sa paglalaro itong si Colonel at nagawa pa siyang mapahiram ng perang panlaro nitong tagapamahala ng pasugalan para lang makapagpatuloy si Colonel Suarez sa paglalaro. Subalit sa kaparehong lugar ay naroon din sina Tanggol, Divina at mga kasamahan nila. Susubok silang maglaro ulit at paandarin ang swerte ni Tanggol sa kanyang pagsusugal. Kaya lang nang makita nila itong si Colonel na naroon sa sugalan ay tumambay muna sila sa may gilid para maiwasan itong si Colonel Suarez at magbabaka sakali na makapaglaro kapag umalis na itong si Colonel. Muli namang tinanong nitong si Colonel Suarez sa mga namamahala sa pasugalan kung napadpad na ba ulit doon sa pasugalan itong may hawak ng diamante at tawagan daw siya kaagad sakaling maispatan sila doon sa pasugalan. Pagkaalis nitong si Colonel ay siya namang paglapit nila Tanggol sa mesa kung saan naglaro itong si Colonel Suarez. Tinanong siya ni Sebio na dati niyang nakalaban kung maglalaro daw ba itong si Tanggol. Hindi pa sana papayag si Sebio pagkat mesa yun ng poker na laro. Subalit biglang inilabas ni Tanggol ang diamante at sinabing ipupusta pa naman daw niya sana itong Star of Venus. Kaya naman sa madaling sabi ay natuloy ang kanilang paglalaro. Sinabi ni Tanggol na Lucky 9 ang kanilang magiging laro at isang beses lang daw at bawal humirit. Kapag nanalo raw si Tanggol ay sa kanya na daw dapat ang buong pasugalan. Binulungan naman ni Divina si Tanggol na wala pa daw sa kalahati ang halaga ng Star of Venus ang presyo ng sugalan. Pero sinabi na lang ni Tanggol na wag daw silang mag-alala at diskarte niya ito. Samantala ito namang tagapamahala ng pasugalan ay tinawagan kaagad si Colonel pagkaalis nito. Nais niya sanang malaman kung magkano ang magiging parte nila sakaling isuplong sina Tanggol sa mga pulis. Subalit nagdesisyon siya na wag nang ipaalam ito kina Colonel pagkat naliliitan siya sa makukuha nila kapag isunumbong ang grupo nila Tanggol. Samantala nakahanap na ng kanilang bagong trabaho itong sina Tinding at Lolo Noy. Mabuti na lang at nakapasok sila sa tindahan ng hopya ng kanilang kakilala o kaibigang si Cecilia na nakapag-asawa pala ng mayaman na Chino at may anak na lalaking matapobre. Sinita nga nitong lalaking ito sina Tinding at Noy nang maaktuhan na nagkukwentuhan habang nagbabalot ng mga hopya. At pagkalabas nga nila Tinding ng mga panindang hopya ay narinig nila ang usapan ng mag-inang may-ari ng hopyaan. Sinabi ng lalaki bakit daw tinanggap ng ina ang mga matatandang empleyado na hindi naman sinang-ayunan nila Tinding dahil sa sobrang panlalait at matapobre nga itong lalaking anak ni Cecilia. At sa ibang paksa pa rin, nakaupo si Santino nang may mag-text sa kanya at nagpasyang umalis na siyang ipinagtaka ng mga kaibigan niyang nasa bilyaran kung saan na naman daw pupunta si Santino gayong di pa magaling ang mga sugat niya. Grupo pala ni Edwin at Lucio ang nag-text sa kanya at sinundo siya. Dinala siya sa kanilang lugar at doon ay niyaya siyang uminom upang maipaliwanag dito kay Santino kung ano ang mabuting maidudulot nitong grupo ni Lucio at Edwin sakaling magpasyang sumanib si Santino sa kanilang puwersa. Sinabi nila na hindi maiiwang mag-isa si Santino pagkat mararamdaman niyang may pamilya siya kapag sasama na siya sa kanilang tropa. Kaya naman malaki ang paniniwala ni Lucio na malaking bagay ang maitutulong ni Santino sa kanila at ramdam ang pagkauhaw sa pagbabago ng kanyang buhay na para bagang tuta na uhaw ani Lucio kay Santino. Nagpasya na ring umuwi pagkatapos itong si Santino sa kanilang bahay at dito ay bubungad sa kanya ang gulo na nangyayari sa bahay nila. Pagkadating kasi ni Rigor ay kaagad niyang kinumpronta si Roda at sinabing bakit daw inilaglag ni Roda si Rigor sa mga pulis.
Matatandaan na si Roda ang nagsuplong sa mga investigador noon ng NLEA patungkol sa pangangaliwa ni Rigor. Pero sinabi ni Roda na wala daw siyang alam. Ngunit sa pagpanhik ni Santino sa bahay ay kanya nitong makikita ang pangyayari at aawatin ang ama mula sa pagkakahawak nito kay Roda. Tinanong niya si Rigor kung ano daw ba ang ginagawa ng ama dito kay Aling Roda. Sumagot naman si Rigor na wag daw itong makialam at mukhang namimihasa na daw itong si Santino. Hindi nagpatalo si Santino sa ama at sumagot na sumabat na mayabang na daw ang ama porket pulis ito. Pero baluktot naman daw kung mag-isip kahit pulis. Nagalit naman si Rigor sa anak at pinapaulit ang sinabi ni Santino sa kanya, sabay tadyak niya rito sa tiyan. Napasigaw naman itong si Roda dahil sa nakitang pananakit muli ni Rigor sa anak. Eksakto naman na naroon na sa may labas ng bahay nila itong si Marites at narinig ang kaguluhan sa loob ng kanilang bahay. Dali-dali siyang pumanhik at inawat si Rigor sa pananakit sa anak. Tinanong ni Marites kay Rigor kung ano daw ba ang ginagawa ni Rigor sa kanyang anak. Sinabi na lang ni Rigor na ba't di na lang daw tanungin ni Marites ang magaling niyang anak na si Santino, sabay sabing impyerno daw ang bahay nila sa dami ng gulo at problemang nangyayari ngayon. Mula naman doon sa bahay nila Marsing at Nita kung saan umuupa si Lena ay kanya nitong dinig na dinig at tanaw na tanaw mula sa bintana ang nangyayaring gulo sa bahay nila Rigor. Hindi pa siya nakuntento at kumuha pa ng telescope para lang masulyapan ang nangyayari. At masaya siya sa kanyang nakikita ngayon sa bahay nila Rigor at Marites. Samantala, susubukan na rin nitong si Ramon na hilumin ang sugat ng nakaraan nitong si Marites. Dinala niya si Marites sa isang espesyal na lugar para kumain sana at makapag-usap. Dito ay humingi si Ramon ng kapatawaran kay Marites dulot ng nangyari sa nakaraan na habang buhay niyang pinagdusahan daw. Subalit hindi nakuha ni Ramon ang minimithing kapatawaran mula kay Marites na sa halip ay nag-walkout na lang at nagpasyang umuwi itong si Marites. Ipapahatid sana siya ni Ramon sa driver niya subalit tumanggi ito. Kaya naman maiiwan na lang sa eksena itong si Ramon at umaasang balang araw ay mapapatawad din siya nitong si Marites. Hay nako, marami pang mangyayari dito lang yan sa pambansang teleserye ng bayan, ang FPJ's Batang Quiapo. Kaabang-abang pakatutukan dito po sa ating YouTube channel, ang Kwentonaryo. Like and subscribe. Salamat po sa panonood.